Hindi ko alam kung ano ang kwento sa video na ito dahil wala namang nilagay na caption ang nag-re-upload nito. Pero guys, just in case or for example, ipon nyo ang maginto na ito, ay huwag nyong gagawin yan na ilagay sa shampoo or sa loob ng lotion. Dahil kahit gawin nyo yan kapag dumaan yan sa x-ray machine, ay madedetect yan at mas lalo kayo magkakaproblema dahil pag hihinalaan kayo na ninakaw nyo yan sa inyong employer. Sa mga OFW naman na mahilig bumili ng ginto at nag-iipon ng ginto kagaya ko, ito ang tips kung paano nyo madadala ang ginto pa uwi sa Pilipinas base sa personal kong karanasan at sa palagi kong ginagawa kapag umuwi ako sa Pilipinas at kapag bumabalik sa ibang bansa. Napakaraming mga OFW ang nagtatanong at kinakabahan kung paano daw nila madadala ang kanilang ginto pa uwi sa Pilipinas na hindi maharang sa customs. Dahil karamihan sa mga OFW ay talaga nag-iipon ng ginto sa ibang bansa. At isa pa sa tanong nila, kailangan ba itong i-declare? Ang sagot dito guys, base sa personal kong karanasan dahil ako talaga ay nag-i-invest sa ginto. At bawat uwi ko sa Pilipinas ay talagang may mga ginto akong daladala. At ang worth ng ginto na dala ko ay lampas 1,000,000. Ang gagawin nyo guys ay wag na wag nyo itong ilalagay sa hand carry baggage at mas lalo na sa check-in baggage. Ilagay nyo ito sa inyong personal handbag or sling bag o kaya naman sa inyong laptop bag. Dahil sa customs or sa immigration sa ibang bansa ay hindi naman ito pinapansin. Sa Pilipinas lang may madalas na issue pagdating sa mga ginto or mga mamahaling bagay. Nasabi ko na wag niyong ilalagay sa hand carry baggage dahil ngayon sa Emirates Airlines na sinakyan ko ay kinukolekta na nila ang hand carry baggage at nilalagay sa check-in. Ang rason nila ay wala na daw space sa cabin baggage area sa loob ng eroplano. Kaya guys, ang mga ginto nyo lalo na kapag marami ay ilagay nyo sa inyong personal handbag o kaya naman sa inyong sling bag. Pwede rin sa laptop bag. Basta guys, yung nadadala nyo as hand carry. Yung sa akin guys, yung mga mamahaling ginto ko na worth 1,000,000, hindi naman sa pagmamayabang guys, eto, at eto na hindi ko sinusuot dito sa Pilipinas, lalo na kapag nasa Manila. Pero nung nasa eroplano ko guys, ay suot-suot ko halos lahat. May iilan lang na nakalagay sa aking personal handbag. Dahil lahat ng suot-suot nyo guys, gaano man ito kamahal, ay hindi nyo na kailangang i-declare. Dahil guys, ang ginto na suot-suot nyo ay hindi yan kailangan tanggalin kapag dumadaan kayo sa x-ray machine. Pero dahil nga lampas 1,000,000 ang worth na ginto na dala ko, ay sinisiguro ko na dala ko ang mga resibo nito just in case man harangin or tanungin sa immigration sa ibang bansa or sa Dubai kung saan ako nanggaling. At kapag nakalampas na kayo sa customs at immigration sa ibang bansa, kapag nakalagay ito sa inyong personal handbag o kaya naman sa sling bag, ay wala na itong problema sa Pilipinas dahil hindi na ito ilalagay or dadaan sa x-ray machine. Dahil nga guys, ang dinadaan lang sa x-ray machine sa Pilipinas ay ang inyong check-in baggage at ngayon pati ang hand carry dahil nga kinokolekta na ito sa Emirates Airlines at nilalagay sa check-in. Kapag pabalik naman kayo sa ibang bansa galing sa Pilipinas,
ay mas maigi na suot-suot nyo lahat ng ginto nyo. Dahil sa Pilipinas lang talaga maraming issue pagdating sa mga mamahaling bagay. Pero gaya ng sabi ko kanina ay lagi ko namang daladala ang mga resibo na mga ginto na daladala ko. Lalo na't alam kong umaabot na ito sa 1 milyon. Dahil guys, proof ito na hindi naman ito pang benta at pang personal nyo lang. Inuulit ko din na lahat ng mga suot-suot nyo, gaano man ito kamahal, ay hindi nyo yan kailangan i-declare. Sa mga nagtatanong naman, paano daw yung mga ginto na wala na ang resibo? Ang sagot guys, kung iilan lang at hindi naman karamihan, ay wala namang yang problema. Kahit ilagay nyo pa yan sa inyong hand carry or personal handbag. May mga OFW kasi na nire-regaluhan sila ng kanilang amo ng mga ginto. So inuulit natin na kung hindi naman yang karamihan, ay wala naman yang problema.